70 araw sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng isang driver na kinukunan ng video ang sarili habang nagmamaneho ng sports car. Ayon sa LTO, malinaw na paglabag sa batas trapiko ang ginawa ng driver na para lang naman daw sa online content. Posible raw panagutin ang driver sa reklamong reckless driving, pati sa paglabag sa Anti-Distracted Driving Act at Land Transportation and Traffic Code. Pinagpapaliwanag siya sa LTO at ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan. Hindi pinangalanan ng LTO ang driver pero naka-attribute or courtesy sa isang Josh Mojica ang larawang ginamit sa social media post. Isinare ni Mojica ang naturang post at may caption na, and I quote, "Hindi ako yan, promise." End of quote. Sinisika pa rin ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Mojica kaugnay nito. Eto naman para sa mga mamimili po riyan, ihanda na ang budget dahil, naku, inaasahan pong tataas din ang presyo ng gulay. Ayon sa ilang nagtitinda sa Blumentritt Market sa Maynila, may taas presyo na dahil sa gasto sa transportasyon at mabilis na pagkasira ng ilang gulay tuwing maulan po ang panahon. Pero kung naapektuhan na ng ulan ang kalidad ng kanilang paninda, napipilitan naman po silang ibenta ang mga gulay sa mas mababang presyo kaysa naman masayang. Sa ngayon, nasa 60 pesos ang kada kilo ng repolyo sa Blumentritt Market. 60 hanggang 80 pesos ang talong, tig 140 pesos ang bawang at sibuyas, 60 pesos per kilo ang kamatis at nasa 80 hanggang 100 pesos ang carrots. 180 pesos ang broccoli at 200 pesos naman ang cauliflower. Batay naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 40 hanggang 120 pesos per kilo ang repolyo sa NCR. 70 hanggang 150 pesos ang talong, 85 hanggang 170 pesos ang sibuyas, at 140 hanggang 170 ang bawang. Mabibili po ang kamatis ng 35 hanggang 80 pesos per kilo. 60 hanggang 130 pesos ang carrots, 120 hanggang 280 pesos ang broccoli at 120 hanggang 250 pesos ang cauliflower. Makikita ang pagdating ng lalaking nakasuot ng helmet sa tindahan ng balut sa Barangay Balyok, Davao City. Umorder siya at nagbayad. Saglit namang umalis ang tendera na may binili umano sa katapat na tindahan. Ilang sandali lang, dumiretso ang customer sa counter at binuksan ang drawer na naglalaman ng kita ng tindahan. Kinuha niya yon, isinilid sa kanyang bulsa at umalis. Ayon sa may-ari, aabot ng 4,500 pesos ang natangay ng kawatan. Hulikam din ang pagnanakaw ng isang lalaki sa printing shop sa Barangay 38D sa Davao City pa rin. Kinuha niya ang dalawang cellphone na nasa likod ng isang sofa. Ayon sa investigasyon, pagmamay-ari ng mga empleyado ng naturang shop ang mga ninakaw na cellphone. Patuloy na hinahanap ang mga salarin. May designated student lanes na sa MRT3 at LRT2 stations. Ayon sa Department of Transportation, para po yan maiwasan ang mahabang pila para sa 50% na discount sa mga estudyante. Inaasahang makatutulong po ang dedicated student lanes para maiwasan ang hassle sa pagpila. Noon kasing ipinatupad ang mas mataas na discount para sa mga estudyante, may ilang pinipili pa rin magbayad ng regular na pamasahe dahil sa haba naman ng pila. Isang kadete ng Philippine Military Academy ang nagreklamo ng pananakit at umano'y hazing sa kanya ng ilang kapwa kadete. Ang PMA sinabing sinaktan nga ang biktima ngunit hindi raw yon itinuturing na hazing. Balita ang hatid ni Marisol Abduraman. Naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 8049 o Anti-Hazing Act of 2018 ang 4 na kadete ng Philippine Military Academy o PMA matapos ireklamo ng kapwa nila kadete. Nagpunta sa aming tanggapan, particularly sa Station 4 yung isang kadete upang maghain ng reklamo laban sa mga kapwa niya kadete dahil umano sa pag-hazing, pagmamaltrato sa kanya. Ayon kay Police Major Marcy Maron, Public Information Officer ng Baguio City Police Office, batay sa salaysay ng biktima, ilang beses nangyari ang pananakit sa kanya noong 2024. Binubugbog daw siya, especially kung nasa loob ng barracks. Noong September 29, which hindi na niya nakayanan, yun nga, na-hospital siya. Na-transfer siya sa Viluna Medical Center where he was confined there noong October for several days.
Sabi ng pulisya, lumabas itong June 30 ang medical discharge ng nagrereklamong kadete. Lumabas sa investigasyon ng PMA na sinaktan nga ang biktima pero hindi raw nila ito itinuturing na hazing. The injuries were caused by their classmates venting out their frustration on their squad mate, which because they believe the performance of their classmate is affecting their squad. The incident does not fall under the legal definition of hazing as stated in the Anti-Hazing Act, which requires acts of violence or abuse to be committed as part of the admission process in the organization. Gayunman, naparusahan na raw ang mga sangkot na kadete. The involved cadets were given appropriate punishments depending on the degree of their participation. The Philippine Military Academy has a strict zero tolerance on maltreatment and hazing, and such acts has no place in our institution. Nirerespeto rin daw ng Academy ang desisyon ng pamilya na magsampa ng reklamo laban sa mga sangkot na kadete. The victim still retains his right to file a case in civilian court should he choose to do so. Nasa Baguio Prosecutor's Office na ang reklamo at inaalam kung may basihan para maglabas ng warrant. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang mag-live-in partner dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Naik, Cavite. Batay sa investigasyon, ibinebenta ng mga sospek online ang iligal na droga. Nasabat sa operasyon ang humigit kumulang 100 gramo ng umano'y shabu na nagkakalaga ng 680,000 pesos. Nakuha rin sa kanila ang perang ginamit sa operasyon, cellphone, debit card at timbangan. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawa. Sinalakay sa Bacolod City ang isang opisina ng Sangguniang Kabataan na ginawang talyer. Nakatambak ng mga gamit at iba't ibang kinukumpuning sasakyan ang nadatnan sa harapan ng opisina sa Barangay 16. Ayon sa isang kagawad, pinayagan ng barangay kapitan ang driver ng kanilang ambulansya na gawing talyer ang lugar. Nasa isang dekada na raw kasing hindi nagagamit ang opisina na dati ring naging police station noong COVID-19 pandemic. Paliwanag naman ng driver na gumagamit sa lugar, hindi sila rumirenta sa barangay. Wala rin anyang porsyentong natatanggap ang kapitan sa mga kinukumputi niyang sasakyan. Iniutos na ng Bacolod City Legal Office na linisin ang lugar sa loob ng 5 araw. Nasa 100 iligal na istruktura rin sa mga karating na barangay ang nakatakdang isailalim sa clearing operations. Handa naman daw makikipagtulungan ang mga may-ari ng mga iligal na istruktura sa lugar. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang 3 magkakaanak nang masunog ang kanilang bahay sa Barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal. Nakatalo naman mula sa ikalawang palapag ang isa pa nilang kaanak na nagtamo naman ng first-degree burns. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Nahirapan din daw makapunta roon ang mga bumbero dahil ginagawa ang kalsada papunta sa lugar. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sugatan ng isang lalaking 51 anyos nang barilin umano ng kanyang kainuman sa Malabon. Ayon sa pulisya, nagkainitan ng biktima at ang suspect. Kwento ng asawa ng biktima, wala namang dating alitan ng dalawa. Arestado ang 53 anyos na lalaking namaril. Nabawi sa kanyang baril na paso na raw ang lisensya ayon sa mga pulis. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Formal nang binuksan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Tondo sa Maynila para po sa mga beneficiary ng Walang Gutom program. At may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Batch ng beneficiaries na makikinabang sa 20 pesos na bigas ang solo parents, senior citizens at PWDs na kasalukuyang 300,000 sa buong bansa. Sa Morasac Basketball Court sa Barangay 16, may kiosk kung saan gagamitin ng mga beneficiaries ang kanilang EBT o Electronic Benefit Transfer Card na may buwan ng 3,000 pesos na budget para sa pagbili nila ng bigas. Nasa 20 kilos ang monthly allotment ng 20 pesos na bigas per beneficiary pero sa ilalim ng Walang Gutom program, pwede itong isali sa ibang pagkain gaya ng kamote at patatas para pumasok sa carbohydrate requirement or allowance ng mga beneficiary. Pwede ring bumili ang mga beneficiary sa ibang accredited Kadiwa stores.
Hinihikayat ng DSWD ang mga beneficiary na ubusin ang kanilang monthly allowance dahil ang punto ng programa ay tugunan ang gutom. Nilinaw naman ng kagawaran na kung hindi ito kayang ubusin, pwede itong i-carry over sa susunod na buwan. Yun nga lang, hindi pwedeng bumali ng monthly allowance. Kung magkukulang ang 3,000 pesos na budget sa isang transaksyon, hinihikayat ang mga beneficiary na dagdagan ito ng sarili nilang pera. Kasabay nito, sinabi ng DA na patuloy ang paunang implementasyon ng 20 pesos na bigas para sa minimum wage earners na sa ngayon ay nasa 120,000 beneficiaries. Hindi tulad ng sa vulnerable sector, may pagkakaiba ang pamamahagi ng 20 pesos na bigas sa mga minimum wage earner. Imbes na 20 kilos per month, 10 kilos lang ang sa minimum wage earner. Yan ay kada buwan, bagaman pwede naman daw itong madagdagan sa mga susunod na buwan. Hindi tulad ng sa mga beneficiaries ng walang gutom program na merong EBT card, ang sa minimum wage earners ay nakadepende sa kasunduan nila ng kanilang employer kung ito ba ay direktang ibebenta o ipamamahagi at kung paano ang bayaran, kung direktang bayad ba ito o salary deduction. 2023 pa ay pinatutupad ang walang gutom program at layo nito na bago matapos ang taon ay umabot sa 750,000 ang beneficiaries ng programa. Malaking tulong naman daw para sa mga beneficiary na nakausap namin ng programa, lalo sa mga tulad ni Lisa na ngayon daw ay nakukumpleto na ang gamot na kailangan bilhin para sa tiyahin na nagdadialysis. Para kay Teresita na nung nakaraang taon pa bahagi ng programa, patulong daw ng food stamps ay hindi raw nila masyadong kailangan pamproblemahin ng budget sa pagkain ng pamilya ng tito. Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko. May ilang ni-reveal si Kapuso Big winner Mika Salamanca sa kanyang IG post matapos manalo ang duo nila ni Brent Manalo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sabi ni Mika, pumasok siya ng bahay ni Kuya na konti lang ang dalang damit dahil hindi niya ine-expect na aabot siya sa big night. Full circle moment din daw ito dahil na mag-audition siya sa PBB noon ay hindi siya nakapasa. Ngayon na ipakilala na raw niya ang sarili dahil sa pananatili sa bahay ni Kuya. Thankful din si Mika sa overwhelming support at love sa kanilang duo kabilang ang Sparkle family. Nagpasalamat din si Mika sa mga bumuo ng PBB Celebrity Collab Edition. May special shoutout din siya para sa kaduo. Si Brent naman may social media update na rin after ng big night. Sa kanyang IG stories, ipinasilip ni Brent ang kanilang naging bonding ng alaga niyang aso. Abiso sa mga motorista, mas mabilis nyo na pong malalaman kung may paglabag kayo sa No Contact Apprehension Policy. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph? Rafi, meron ng text at message alert ang MMDA para sa mga lumalabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ang inilunsad ng MMDA ngayon at ipinakita ni MMDA Chairman Romando Artes na sa loob lamang ng ilang minuto ay malalaman na ng isang violator kung meron siyang naging paglabag. Ipapadala ang text message kapag na-validate na ng tauhan mismo ng MMDA ang huli ng mga AI camera. Bukod sa text, Rafi, ay may email notification na rin ni Chairman Artes para iwas scam. Dapat yung text message ay manggaling lamang sa MMDA_NCAP. At para makasiguro na legit yun, kung i-check nyo yung field o yung number field ng sender, dapat wala itong nakalagay na number. Dapat blanco yan. Available na yung text at email alert. Pero syempre, bago nyo magamit yan, ay dapat updated ang inyong records sa Land Transportation Management System o LTMS portal ng LTO. Ito yung ginagamit din natin para doon sa register ng inyong mga driver's license. At dapat ay i-register nyo doon yung inyong numero at email sa LTO. Sa datos ng MMDA, simula nang ibalik ang NCAP ay may lampas 31,000 na mga nahuling violator ng NCAP, 17,000 ang validated at 15,000 ang napadala na ng notice of violation. Right? Maraming salamat, Joseph Moro. Non-stop pa rin ang Sangre Fever. Ang isang engkantadik nga sa Misamis Oriental, ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa show gamit ang kanyang mga obra. Heto ang nakamamanghang Shendu o galing niya. Mr. Fashionista for a reason, si Jasly Kailing from Lagong Long
Amazing! Kasi ang remake niya ng Kera Mitena costume from scratch. Certified Bitana apologist daw si Jazz Lee, kaya passionate siya sa project na sinimulan nito lang Biyernes. Bukod sa Ice Queen, ilang Encantada characters na rin ang ginawa niya ng DIY costume. Kabilang ang mga baluti ng 2016 Sangres, ni Bathalumang Cassiopeia, pati ang new gen Sangres na sina Dea at Tera. Wow na wow! Pwede nang isama sa design Para team. siya nag-audition lang. Gawan niya rin tayo. Ganun din.